Sa kanila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y komplet na. Kahit sino ka man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya't saan mang dago ka pa. Magkasama sa iisang pahina. Libre lang ang umintang sumikap. Umiyak, tumawa at manampalataya. Hanggang saan mapunta, tuloy-tuloy ang saya. Pare-pare, kuya't ate, ilabas ang gilas mo. Kwento mo at kwento ko, i-ediyan. Magbigay ng pag-asa sa lahat. Tulad sa ating saya, dahil tinigin na. Good evening. Welcome. This is your show. This is your life, AGT, and Anything Goes Topic Season 6, Episode 82. October 15, 2024. And today is Tuesday Bible Reading Day. Medyo nandito pa po kami uli. Ako pala. Kulang kasi tayo ng isa. Hindi, tsaka format, no? Nag-iwa tayo ng format, no? Actually, lilipat po kayo sa page, no? Kasi na-compromise yung ating isang account. Actually, marami kasing account na hindi natin kontrolado. Sabi nga, linisin na daw kasi na-compromise nga. Actually, yung account mo na yan, ay gamit pa yan mula nung nakarang election pa. Yung una-unang account, alam ko yung gawa ni Carlos Slim. Kasi wala talaga akong social media ever since. Kasi nga, bobo ako sa cellphone eh. Sabi ko, ayan, mama na sa akin text and call eh, di ba? So, ayun yun. Kaya pinayagan ko si unang-una, yung unang-unang, hindi ko alam kung anong tawag doon eh, account ba, page ba, whatsoever. Yung nilabas niya yung mukha ko lang. Yung, di ba, parang tumitig daw sa mukha, no? Yung parang gano'n may heal. Yun. So, natuwa naman ako noon. Natuwa pa ako noon, ha? That was IMAP days pa yun eh. IMAP days pa yun eh. So, nagsisimula pa lang ako noon, 26 years ago yun. Tagal na. So, yun yung mas pinakamatagal na account, no? Yan lang natin kasi anong tawag nito? Baka makatulong sa kanya, baka makatulong sa healing. Hindi ko naman nilalagay ng mali siya na pwedeng salbahin yung account natin kasi we are helping people eh. Pero talaga may mga hindi maayos na tao eh. So, wala tayong magagawa eh. Ganun talaga eh. So, yun yun. In fact, so parang nga, among yung mga kasamahang mga healer o kasabayan mong mga healers noon, parang ikaw na lang ata ang natitira na ano ngayon eh. Hindi ko alam kasi may mga kilala akong nag-migrate, nag-abroad. So, hindi ko alam if they're practicing. Tapos nga, ako nga dito, kung ano yung stand natin 26 years ago, yung pa rin, libre, nag-ahatid. Nung malakas pa nga ako, hindi pa gano'ng traffic, inahatid ko pa kayo isa-isa, remember? Oo, totoo yun. Diba? Sa Cubao pa ako nag-i-stay noon. Dinadaan mo pa noon. Pinakamalayong inahatid ko, Marikina. Sila Belo noon. So, yun. Medyo hindi ka panipaniwala, pero anong gagawin natin? Marami talaga nagtatanong, how come na umabot ang 26 years at saan kumukuha ng finances nila yan? Yun pa yung tanong, no? Saan tayo kumukuha ng finances? Diba? Hindi natin masabi yung mga milagro ng Panginoon. Yes. Pag gumagawa ka talaga ng mabuti, siyempre, may mga dumarating naman na biyaya dyan. Pero hindi natin nire-require. Hindi. Ibig sabihin, hindi ka pa rin papasukan ng mga problema. Yeah, ibig sabihin, yun lang ang maganda doon. May problema pa rin. Ano maganda doon? Hindi, ikaw ngayon, hindi tayo pinapasukan masyado. Hindi, pinapasukan pa nga rin tayo. Pinapasukan. Ikaw talaga, Bert, patawa ka. Sorry. Pinapasukan tayo ng maraming problema. Remember, yung unang-una natin, naging malaking problema. Yung nahati yung grupo natin. Diba? Totoo. Kasi po, yung nahati yung grupo namin, mayroong kalahating grupo, hindi ko nasasabihin ko sino, tsaka composes of whom,
at saka what they are, gusto nila maningil. Yeah, tama. Gusto nila maningil, which is hindi ko pinayagan. Ang nakakatawa pa nga nito, inampas ko yung lamesa, sabay tayo. Titigil ko namang gamot. Sabay alis ako. Teka, naalala ko, bahay ko pala na. Kayo pala umalis. So, umalis yung gusto na may bayad, maiwan yung gusto ng walang bayad. Kayo nga yun naiwan, di ba? Ayan yun. So, ba't ka ba nagpaiwan nun? Matanong ko lang. Sobrang paniniwala ko talaga sa ginagawa natin noon eh. Noon lang, hindi na ngayon. Hindi, up to now. Kaya up to now, kaya dito pa ako eh. Sobrang paniniwala. At ika nga, wala akong nakikitang mali. Wala akong nakikitang yun nga. mali eh. Ang problema nga, minsan sa pagtulong natin, napapahamak tayo. Yun na nga. Remember, nung gagawin natin yung eskwelahan, libre, no? Diba? Inaarang tayo, di ba? Alos gulpihin tayo, gagawa na tayo ng eskwelahan ng libre, di ba? So, hindi exempted tayo na paggagawa ka na mabuti, mapapabuti ka. May mga pagkakataon talagang may magmamasama. Diba? Yan yun. Hindi, kasi pag hindi naman talaga, hindi, tawag dito, hindi ka na, anong tawag dito, yung intention mo masama, lalabas at lalabas din yun. At ika nga, sa akin na lang, no, sa pagsama ko sa iyo, dito sa ginagawa natin ito, nakikita ko naman kung papaanong naging nalagay sa maayos. Hindi lang yung sarili kong katayuan sa ngayon, kundi pati yung aking pamilya. At pinasasalamatan ko sa ginagawa natin sa iyo, Senyor, sa Diyos, yung mga bagay na nangyaring maganda na iyan sa akin. Yan. Salamat naman din at na-appreciate mo yun. Kasi ang mga blessing naman natin, indirect na tinatawag, no? Yung mga indirect na blessing, ano ba yung indirect na blessing? Manghingi tayo ng magana buhay, hindi man tayo binibigyan ng pera o ganun bagsak, kundi binibigyan tayo ng magandang oportunidad para magkaroon ng magandang buhay, magkaroon ng pera, magkaroon ng magandang trabaho. Yun naman yung hinihingi natin, di ba? Diba? Well, sa ngayon ay hindi lang naman ang ating bansa sa ngayon ay may mga kinakaharap din suliranin. Lalo na yung mga lumalabas tungkol dito sa mga law ng ating Senado. Nagkakaroon ng maraming katanungan at lumalawig at dumadami pa yung mga pangyayaring na hindi inaakala ng mga ganon. May connection sa drugs, may connection sa pogo, at may sa iba pang bagay. At nagdudulot ng napakalaking problema ngayon sa ating bansa yan. Hopefully, magkaroon din ng... Yun yung gusto kong sabihin. Sa kabilang akusasyon, bawian na akusasyon, yun mo si Senator Laila de Lima nakulong ng ilang panahon, tapos babawiin na yun na ginamit lang siya para which na yung paniniwalaan mo. So, di ba, nagpakulong. Yung makulong si Senator Laila de Lima ng mahabang panahon dahil nagpagamit ka. Kawawa naman yung tao. The lost years of her life, di ba? Paano yun? Di ba? Imagine, isa pa siyang senadora nung makulong siya na yun. Hindi niya nagamit yung kanyang pagiging senadora. Ang galing pa naman niya. Kaya, totoo. So, ikumpara mo lang dun sa mga senatorial ngayon. Hindi na ako magbabanggit, pero yung the likes of Laila de Lima, tsaka yung the type ng mga senador ngayon, ay lang nawawala na eh. Yung mga ganong uri ng... Sikat na lang kailangan eh. Sikat. Yan. So, well, anyway, yun yung sinasabi ko. Ako, kasi marami talon agad sa, nagamit lang pala siya. Yung hindi mo alam eh. Kasi paano na yung sino na paniniwalaan mo? Kasi, anong tawag nito? Yung akusasyon niya nung una, dinigdig si Senator Laila de Lima. Ngayon sinasabi niya, pinwersa lang siya para idigdig si Laila de Lima. Alam niyo, mali yun eh. Masama yun eh. Kasi sinira nila yung buhay ng isang tao para sa sarili mong kaligtasan, para kung ano man yung dahilan, di ba? So, paano yun, di ba? Paano yun? Paano may babalik yung nawalang ilang taon na yun sa buhay ni de Lima? Yun nga yung tanong. Kaya nga,
sana yung hustisya huwag magpagamit. Diba? Kasi pag nagpagamit, wala eh. Kasi hindi lahat ng akusasyon totoo eh. Remember yung presidente ako dito sa BF, diba? May mga hinarap tayo sa korte na kasuhan kasi legal talaga battle pa. Ang asosasyon, lalo na ang asosasyon ng mayayaman. Nako. Kada kibot mo dyan, demandahan ng demandahan. Yan. Speaking of sa mga kandidato na ito, isa sa nag-file ng kanyang COC ay si Willie Revillame. Si bigyan ng jacket siya. Ganyan. Bali mo naman, maganda yung kanyang... Kasi hindi natin malalaman. Ako ganito stand ko ha. Pero hindi ko alam kung iboboto ko. Hindi. Pero ito stand ko. Hanggang hindi sila nananalo at they prove their worth, hindi natin masasabing wala silang magagawa. Yan yung stand ko. Ngayon, yung mga nanalo na at walang ginagawa, ayan. May prueba na yun. May prueba na. So, nagkamali yung mga bumoto. Diba? Nagkamali yung mga bumoto. Hanggang kailan pa kayo magkakamali? Yun na lang yung tanong. Diba? So, sige ba? Ang sa akin naman, kaya nabanggit ko yung tungkol kay Willie Revillame, mukhang seryoso siya sa kanyang pagkakakandidato eh. Piniprepare niya ng gusto ang sarili niya ngayon. Physically, tsaka mentally. Alam ba kung sino kinuha niya ng personal trainer niya sa ganung bagay na yun? Yung kay Yulo daw. Yung kay Yulo. Ganda yan. Yun. Pero kasi baka conditioning coach yun eh. Oo. Kaya siguro piniprepare niya ng gusto yung kanyang para sa kampanya. Na yung ba yun? Yun ang ano eh. Ganyan. So, seryoso siya. Ano yan, Tata Bird? Batiin mo naman mga ano natin. Ano na tayo, page, no? Yung public yun. Kasi nga po, inulit natin, na-compromise po yung isang account po natin, which is, anong tawag dito? Kasi nga, political ano yun eh. So, nakita na natin ilang beses na hack yun, ilang beses na. Kaya lang kasi, kaya natin minanage at minintain, nandun yung 4 years halos, no? Lecture, AGT, which is yun yung sinishare natin sa tao, which is nakaload naman sa FB yata at saka sa page. Hindi ko alam eh, ng mga admin natin. Ayun, kung ano na lang yung nandun. Pwede naman natin ulitin yung kung papalarin tayo, pagbibigyan ng Diyos na magkaroon ng pagkakataon, di ba? Kasi mahaba pa yan, nasa ano pa lang tayo eh. Salmo pa lang tayo, salmo, awit, no? Mahaba pa yan, nasa Old Testament pa lang tayo. At ang balak natin, tapusin. Dalawa lang po yan, matapos natin yung pagbabasa ng Biblia o matapos ang buhay natin. Hopefully, hanggang may nakatayo sa atin. Ang haba niyan eh. Kaya nga. Ilang taon na tayo nagbabasa? Tagal na rin Actually, itong pagbabasa natin ng Biblia, parang pangatlong beses na natin to eh. Hindi. Ibig sabihin, itong sa show, itong ano nito, 2 taon na. May mga 2 years na mahigit. Mga ganyan, something like that. Parang nauna tong AGT na pagbabasa ng Biblia as a whole kesa yung lecture. Oo. So, yung lecture 2 years two na. years mahigit. 3 years na to. Something like that. Pero nasa awit pa lang tayo o salmo. Kaya makinig po kayo, no? Yung salmo po, iaawitin ni Tata Bert. Ikaw na umawit. Ako nang awit. Ako yung magpapaliwanag. So, ngayon, yun. Ano pa ba? Baka na itatanong nila, bakit wala si Anje? Medyo may kinakailangan dapat gawin kasi sa kanyang, may connection sa kanyang work yun eh. Gano'n. Kaya dalawa lang muna kami ni Sinya. Huwag kayo magkalala. Sa ngayon po, medyo mababa po ang ating ano. Well, anyway, 5,000 yung friends ba tawag doon? Friends ba? Friends, 5,000 na nanonood. Ilan lang? 12. Kaya dinilit na. Tapos sa compromise pa. Napahamak pa tayo. At least man lang yung 12 na yun, marami natututunan sa ika nga, panonood sa atin. Pero hindi naman tayo magsasawa gawin na Yes, yan. Maganda yung guest natin ng ano. Ay, si Angel. Na-load ba sa naload sa YouTube?
Hindi na load. Naku, sayang hindi nila napanood. Anyway, Hindi guys natin ulit. yung sa future time, muli natin ibitahan Future time. Future time. Future. In some future times, muli natin iimbitahan po. Isang feeling ko lang sa tao, ito po. Hindi masama maging mabuting tao. Hindi mabuti kayong tao. Pag masama kayong tao, masama palagi gagawin nyo. Masamaan ninyo. Totoo yun. So, at ang buhay po hindi naman natatapos sa maghapon eh. Mahaba po yung panahon na yan. And mahaba buhay nyo. Yun ang ibibigay ng Diyos. Pero yung mahirap na buhay. Kaya ang tanong, ba't yung mababait maaga na mamatay? My dad was killed, no? 49. So, which is yun nga palagi yung sinasabi, hindi ako mabait, hindi ako pala dasal, hindi ako pala simba. Maybe I have done something good na natuwa ang Diyos. Yun yun. Ano yun? Yung pinatawad kayo pumatay sa tatay ko. So, pero pag sinasabi ko hindi ako mabait, hindi ako pala dasal, kasi sabi ng Diyos, alam mo, yung totoong kwento niya, di ba? Ulap naman talaga yung silhouette ng korting tao, di ba? Tapos may boses na lumalabas o nagsasalita na nadidilig ko. Yun naman yung totoo, di ba? So, isang kasi katawa-tawa eh. Hindi ka panipaniwala, pero wala kang magagawa eh. Oo, yun ang totoo. Hindi ka naman pwedeng baguhin ng istorya. Tama. Ganyan eh. So, kung di maniwala, magpagtawanan kahit saan ako makaabot, I will not make stories out of kasinungalingan. I will just say, ano yung na-experience ko? Total experience ko naman yun. I'm not doing something bad kahit kanino, istorya ko yun. So, it's up to you kung paniwalaan o hindi. Basta kwento ko yun. Di ba? At may patunay nga yun, yung Dina Bonibi, di ba? Yeah. Yun yung nag-transpire. At ikaw nga, nakalagay naman sa pahayagan niya, na-publish yun, yung tungkol sa mga nangyayari na yun. So, yun. Ano pa ba? Kasi parang tayo nagsisimula uli. Nasa page tayo. Nasa page tayo. Pero mali ka na naman doon. Ako yung nagsasabi ng season. Inagaw ka na naman. Mali ka na naman. Kahit kailan, patawa ka na naman. Bakit kasi hindi ko ma-perfect yung ano na yan? Nakatanong kita, no? In 26 years natin, kakasama. Ano yung mga napansin mo sa akin? Yung sa healing natin. Sa healing, hindi ka magdadoubt eh. Makikita mo naman yung mga gumagaling. Kasi palagi na sinasabi, di ako mabait, di ako pala dasal, di ako pala simba. Usually, sinasabi ko yun, kasi naniniwala ako kung sino yung nagtataas sa sarili niya, binababa ng Diyos. Kung sino yung nagbababa sa sarili niya, binababa ng Diyos. So, pag sinabi ko hindi ako mabait, ibig sabihin hindi ako perfecto. Pag sinabi ko hindi ako pala dasal, I don't make dasal ng diretso yung paulit-ulit na Our Father, Hail Mary, kasi yun yung dasal na iba, I talk to God. Pag sinabi ko hindi pala simba, hindi ako nagsisimba, outpour para lang magsimba. Nagsisimba ako talagang in deep simba o prayer na talagang pinakikinggan ko yung homily. Tapos paglabas ko, dala-dala ko yun. Kaya nga nalulungkot ako minsan pag may mga paring, lalo na pag matanda na hindi na maganda yung pag ano. Kaya maganda pag magaling yung homily. So, ganun ako magsimba, ganun ako magano. Pero, kasi iba, mabait ako, paladasal ako, palasimba ako, di kayo na. Yun naman yung nagsasabi ng ganyan. Marami yung nagsasabi ganyan, mabait sila, may mga nagawa silang gano'n. Yun ang kabaligtaran sa iyo. No? Hindi mo sinasabing mabait. Wala kang mic, nagagalit siya. Hello. Layo ng mic mo. Hindi mo sinasabing na mabait ka, yet ikaw ang binigyan ng ganyang katangian na makatulong sa tao para gumaling ang kanilang karamdaman. At hindi mo rin sinasabing ikaw ang nagpagaling. Eksakto. Ginawa ka ng instrumento ng Diyos para magawa yung yun nga yung mga title na spiritual healer, yung senior, yung ano, mga title na binigay ng tao yan na ako tawagin mo lang ako Anthony, okay lang eh. Ikaw nga tawag mo sa akin Anthony. Di ba? So walang problema sa akin yun, di ba? Alam naman natin yung story yung senior, yung baklang si Boy na nagbansag na, di ba? Yun naman, totoo rin naman yung story yung sinasabi ko. It's not a title na nilapat ko sa sarili ko. Di ba? Kaya nga. So, minsan kasi nag-i-start po tayo ngayon ng bago, yung page, no? Kaya sa mga bago pong nanonood, yan.
ito ba public? Ibig sabihin, pwedeng maraming makapanood. Tayo. So, kaya po binibigyan namin kayo ng briefing o para maunawaan nyo how yun po yung healing. So, yun nga yung tanong ko, in 26 years, nakikita mong ano ba ginagawa natin? Libre. Natatanda mo, si Linda nga, kasama ko sa, ano to? Dato Montawal na sa Mindanao. Binibigyan kami ng maraming pera, hindi namin tinanggap. Kasi ganun tayo we don't accept pera di ba? Kaya nga. So, are you proud ba? Oo naman. Oo naman. Pero ang daming hindi maniwala. Kasi wala naman tayong magagawa dahil yun naman ang totoo Pag meron naman tayong ginagawa, like nagpagawa tayo ng simbahan, no? Sabi ko, sige, magagawa kami simbahan, kung sino gusto tumulong, free kayo tumulong, tatanggapin namin. Yung hindi naman, okay rin, paggamot lang kayo. Di ba? At sa mga hindi naniniwala, ang sana po, bisitahin niyo po kami sa Healing Center during Healing Days, kayo na mismo, kahit na patago na ginagawa po niyo, kayo na mismo makapagpatunay. Pwede ba pasyalan yung mga simbahan na ginawa niyo? Yun, pwede. Pwede magsimbahan. May video naman yan. Oo naman. At hindi lang simbahan, may isang eskwelahan pang ika nga na kung hindi sa tulong ng mga volunteers dito sa Healing Center. Volunteers na gumaling, ha? Volunteers na gumaling. Saka yung mga pyesa, yung mga materialis ang ginagamit natin, yung mga sobra yun, yung mga binaklas namin na, di ba? So, meron second hand, may bago, halo-halo. At naitayo yung isang eskwelahan ng yun naman ang mahalaga. Inabang ngayon ng mga yun naman ang mahalaga. Hindi naman mahalaga dun yung bago, yung maganda. Mahalaga, functional. Di ba? At saka, binigay lang natin. Gulat nga sila Ganun lang. Walang nakalagay ng pangalan doon. Kung sinong wala. Ganun lang. Picture lang meron tayo. Memories. Yes. At saka Diyos na yung bahala sa atin. Yan. Maraming ayaw maniwala. Yan ang gagawin natin. Tayo magagawa. Yun ang katotohanan. Ayaw nila maniwala sa katotohanan. Sakto din. Pwede naman silang mag-imbestiga kung gusto nila. Sakto din. Yan. Sige. Ipoporma ko na. So, awit. Dahil awit ka. Yes. Inaawit po namin itong mga verso rito dahil ito po yung salmo o mga awit. Dahil yung po naman ang kinakailangan awitin ang mga verso na nandito dahil yun ang mas magandang pamamaraan para mas higit na makarating sa kinukulan yung mensaheng laman ng verso na ito. Well, pwede na po tayo mag-umpisa. Ano po? Wala si Anje, kaya ako na po ang magbabasa. Ako na din po ang aawit. Si Senyor na lang magpapaliwanag. Awit po to, kaya awit. Yes. Panalangin upang iligtas ang buong bansa. Awit ni Asaph. O Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayos iyong masdan, winasakan lungsod ang banal mong templo, ay ilapastangan ang mga... Patuloy ko lang. Sa mga manonood po, lipat po kayo sa page. Kasi importanteng mahabol nila sa page. Okay? Ano yung Anthony Vivero? Senior, yan na yun, page na. Senior Anthony Vivero, page. Bakit hindi pwede ilagay sa ano? Private na yun. So hindi pwede? Dahil naka-compromise? Friends mo lang makakanood dun. So, pero nakalagay? Bakit hindi pwede pagsabayin? Teka lang po, share ko na lang doon. Pahit mo ng cellphone. May mga nagtatanong po kasi na para po kasi nag-uumpisa tayo ngayon, ayun nga po kasing unang account ni Senyor ay na-compromise. Kaya ginagawa ng paraan kung paano mas maihahatid sa inyo yung ating pong ginagawin sa mga pamamaraang maganda.
So, hintay lang po tayo. Ano po? Kaya alam mo na ha, sandali. Unawain niyo po muna kami ha, kasi nanganganay na naman tayo. Lalo-lalo na ako, hindi ko alam kung paano yan eh. Ako rin. Yung absent pa ang ika nga nakakaintindi, siya pa wala. Pero anyway, natututunan din po natin ang mga Importante kasi ma-share natin sa kanila ng maayos. ang Bible eh. So mga friends na lang. So nililinis nila yung ano eh. No. Di ba nga, ilang beses tayo na hack, ginagawa tayo ng ibang account, ginagawa tayo ng okay na. Okay na. Kasi si Joseph, no? Okay. Pinorward ko sa Nandito na, nakapasok na siya. Okay. Okay na? So, sabayan na to? Sa page, sa account. Di bali po, pag hindi pa pumano sa mga susunod na maayos po natin. Basta nanganganay muna tayo. Sorry, Tata Bert. Okay lang. Nasa ka na ba? Hindi, ulitin lang natin para... So, gusto mo ulitin. So, ikaw uulit lang. Hindi natin. Wala nga lang ganyan. Okay, eto po. Umpisahan po natin muli. Panalangin upang iligtas ang buong bansa. Awit ni Asaph. O Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Binasa ang lungsod, ang banal mong templo, ay nilapas tangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo ay ginawang pagkain ng mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Katulad ay tubig sa dami ng patay, ay walang magtibing ang karatig bansang dooy nakasaksi. Kami kinutya at natanan, lahat sa palibot ay humahalaklak, halakhak sa gayong nakita. Yang iyong galit sa amin, O Yahweh, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa aming tutupo? Doon mo ibaling ang matinding galit sa maraming bansang ayaw kang kilanlin. Mga kahariang ang banal mong alay ayaw na tawagin. Mas danang ginawa nila sa bayan mo, ang mga lingkod mo ay pinatay nila, pati ang tahanan nila ay winasa, walang itinira. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga
lingkod mong pag-asa'y pumanaw, mahabag ka sana, kami ay tulungan. Diyos sa aming tagapagligtas, dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawaring ganap, at sa karangalan ng iyong pangalan, kami ay iligtas. Bakit magtatanong itong mga bansa ng katagang ito? Ang Diyos ba'y nasaan? Ipaghiganti mo ang mga lingkod mo. Kanilang pinatay ang pagpaparusay, iyong ipakita sa iyong mga hirang. Iyong kabagan ang mga bilanggong, kanilang hinuli, tinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Iyong parusahan yaong mga bansang sayo. O Yahweh, lumalapas tangan, parusahan sila na pitong ibayo sa gawang pag-uyam. Kaya nga, O Yahweh, kaming iyong lingkod, parang mga tupa sa iyong pastulan, pagpupuring lagi, magpapasalamat sa iyong pangalan. Ito Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Okay. So, chapter 79. 79. Yan. So, ano po yan? Yan po yung yung nagsulat, yan, na humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Kasi nga, nakubkub sila eh. Yan, nakubkub na sila ng So, kaya naging bilanggo sila. Parang yung pulang araw, di ba? Nakubkub ng mga Hapon, yung Pilipinas. Diba? So, grabe kahirapan yun, di ba? So, ayun yun. Ganon din yung nangyari sa sa Israel, no? So, dahil lang dito, no? Dahil sa kanilang, ang paniniwala nila, nagalit yung Diyos sa hindi nila pagsunod. Actually, ito po yung paliwanag ko, no? Pag may problema tayo, dalawa po yung dahilan. Hindi po galit yung Diyos, kundi sarili nating desisyon yung mga nangyayari. Okay? So, pag may desisyon ka po, no, open yan sa pros at saka cons, no? Open yan sa demonyo, open yan sa mga anghel o Diyos, di ba? So, parang ganun lang. When you make one decision, at nakabukas yan, di ba? Pwedeng dapuan ng langaw, pwedeng malinis, pwedeng kahit ano. So, yun yun. Pero definitely, ang Diyos po, hindi po mangyaring magalit, no? Kasi, Diyos po yun eh. Di ba? Yun po yung palagi kong sinasabi. Nagkataon lang po, yun yung interpretasyon ng tao na sinulat sa Biblia na, mali pala sila. Kayo po magsabi kung nagagalit po ba ang Diyos, no? Basta lang, when we make decision, tulad na hindi tayo sumunod sa panuntunan ng Panginoon, yun yung tanong ko sa inyo, parurusahan ka o yun yung halimbawa po, no? Dinesisyon na mo hindi ka magbayad ng kuryente. So, naputulan ka ng kuryente. Parusa ba ni Meralco yun? Dapat nagbabayad ka nun. Dapat nagbabayad ka nun, di ba? So, halimbawa, no, puputulan ka ng kuryente, hindi mo na ibayad dahil pinambayad mo sa tuition, sa sakit ng anak mo, o sa mas importanteng bagay, so puputulan ka na.
So, ano ngayon ang solusyon doon? Pwede ka mangutang. Papautangin ka dahil maawa sa'yo, pwede, dahil may dahilan kung bakit hindi ka nakabayad, di ba? Yun yun eh. Tama. So, magiging maayos. Pero definitely, hindi galit si Meralco. Parang ganun lang po kasimple yun. Kaya, pag kayo po ba hindi makabayad ng Meralco, galit si Meralco, kaya pinutulan kayo ng kuryente? Hindi. Kaya kayo naputulan ng kuryente kasi obligasyon po ang tawag doon. At anong obligasyon? Ang obligasyon ay sumusunod tayo sa Diyos. Kaya lang po may mga tao talaga hindi susunod. So, for the meantime, as sinample ko na yung Meralco, you will be wandering in the dark. Okay lang yun sa umaga. Pero pagdating sa gabi, you will be wandering sa dark. No? So, kasalanan ba agad ng Meralco yan? Galit ba ni Meralco yan? Hindi ka nagbayad eh. You choose not to pay. Nainitan ka ngayon sa pagtulog, wala ka electric fan, wala ka aircon. Kasalanan ba ni Meralco yan? Hindi. Hindi yan mga kasalanan ng Meralco, hindi yan ano. Kundi, ano talaga yon? Yun yung sinasabi ko na decision mo yon. Pero halimbawa, di ba? Halimbawa, na naputulan ka ng ano, may mga nagpautang sa'yo, yun yung mga makakaintindi, yun yung maawa sa'yo, yun yung dadamay sa'yo. Pero dahil di ka rin nga nagbayad, no, pwedeng masunog yung bahay mo sa bututoy, ano nga yung kandila, yung ilaw, yung bututoy kasi tawag niya doon, yung lamparang may gas, tapos yung may mitya. Gasera, parang ganyan. Bututoy yung tawag doon. Naalala ko pa nung bata. So, yun yun. So, definitely po, no, though Bible po yan, alam natin, no, na may kaparusahan dahil hindi na sila sumunod, eh, hindi sila nag-ala. Yun yung mga lumang panahon po, no, yung alayan, padugo, no. Tandaan nyo po, sa lumang tipan niya, sa bagong tipan po, may padugo pa rin. Yung padugo, yung dugo ni Kristo. Kaya minsanan na lang. Kasi, ano ba ang katumbas ng dugo ni Kristo? 100 baka ba? 1 milyong baka ba? Walang katumbas yun. So, yun po yun. Kaya sa Old Testament, ibang-iba po. Okay? So, yan. Kaya nga dito, huwag mong parusahan kami mga anak mo sa pagkakasala ng aming magulang. Kayo po mga anak, halimbawa po, no? Nabubuhay kayo na walang kuryente. Kung wala pa rin kayong ginagawang pagbabago, halimbawa, ba't ba kayo naputulan ng kuryente dahil hindi nagtrabaho yung magulang, tapos pinili mo pa rin na hindi magtrabaho, hindi ka makakabayad ng kuryente, mananatiling wala kang kuryente. So, dapat, yung pagkakasala ng magulang mo na naging tamad na hindi nagtrabaho, dapat babaguhin mo. Ikaw ang gumawa ng paraan. Ikaw ang gagawa ng paraan. Yun yun. So, pwede naman, choice naman yun. Nakita mong may diferensya yung magulang mo. May mali ba kung babaguhin mo yung mali ng magulang mo? Nang sa ganun, hindi ka mabuhay sa galit ng Panginoon o sa galit ni Meralco. Kung yun yung pagbabatayan. Diba? I'm putting yung madaling intindihin. Kasi mahirap yan eh. Ay galit ang Panginoon, pinarusahan. Hindi po, sample nga po Meralco. So tamad po yung magulang yun, naputulang kayo. Kung mananatili pa rin kayong tamad at hindi kayo magtatrabaho, hindi kayo magkakakuryente. So sa mga twin, kailangan po magbayad kayo kay Meralco dahil obligasyon nyo. So babalik tayo sa obligasyon. Anong obligasyon ng tao? Ang obligasyon ng tao, pag-aralan ko ano yung gusto ng Diyos at sumunod sa gusto ng Diyos. Okay? Sige. Okay. Sa number 80 tayo. Panalangin upang muling ibalik ang Israel. Awit na katha ni Asaph upang awitin ang punong mang-aawit ayon sa tono ng liryo ng kasunduan. Ulitin ko po, naghahanap po kami yung liryo ng kasunduan kasi yun yung tono, wala naman po kami mahanap. So, kaya po kakantayin ni Tata Bert sa himig na alam niya. Pastol ng Israel, ikaw na nanguna, umakay kay Jose, natulad sa kawan, ikiling sa amin ang iyong pandinig. Kami ay pakinggan mula sa trono mo, may mga kerubin, kami ay tulungan ang iyong pag-ibig.
Angkan ni Efraim, Manasseh at Benjamin, sa taglay mong lakas, kami ay iligtas. Sa hirap ay tubusin, ibalik mo kami, O Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Yahweh, mga pangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwinay, tinapay ng luha, yaong kinakain, luha ng hinagpis ang inihanda mo na aming inumin. Ang mga bansa sa paligid, hinayaan mong kami ay kutyain. Iyong pinayagang pagtawanan kami ng kaaway namin. Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Taklawan mo kami sa kahabagan mo, kami ay iligtas mula sa Ehipto. Ikaw ay naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan. Matapos ang tao roo'y palayasin, ngunit nilinis mo muna't pinagyaman ang piniling lugar na pagtataniman. Doon ay nag-ugat ang buong lupain, ay nalaganapan. Nagsanga ang puno, lumagong mabuti, ang kabundukay kanyang nililiman. Mga punong sigat sa dar, naliliman pati ng sangang malabay. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot. Pati mga ugat humabang mabuti, umabot sa ilog. Bakit mo sinira ang pader, kung kaya napaso nitong dumaraan? Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng
hayop na nasa parang ika'y manumbalik, o Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y pagyamanin, at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo, iyong pinalakas. Ito ay sinunog pa nila ang nasabing puno matapos maputol. Sa galit mo't put ay iyong harapin, nang sila'y malipol. Ang mga lingkod mo ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay pagsanggalang, iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksir sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanglawan mo kami sa kahabagan mo, kami ay iligtas. Itong Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bibigay ko lang po ng advice po, no, yung mga nanonood. Senyor Anthony Vivero page. Yan, yan po yan. Pakishare na lang. Pakishare na lang. Yan. Kasi po ano ba yung reforma? Kasi wala si siya yun. Nakakalam, hindi ko alam kung paano eh. So, yan po yun. Tapos ang kinuha pa nilang picture ko, nakamotor ako. Batang bata pa ako yun eh. maganda naman. Okay naman yun. Kaya lang tatabert na. Sige lang. Pino-forward ko kasi hinahanap nila tayo eh. Gina, hindi tuloy nakakasunod niya. Hindi niya rin alam. Mukhang hindi magaling yan si Gina eh. Page po, page. Punta kayo sa page. Senyor Anthony Vivero, yung po ang hanapin po ninyo. Kaya lang sinasenda po lang sila yan. Pero napapanood na nila sa Anthony Vivero account din. Yung mga friends mo. Okay nga. Pwede sila mag-comment. Ayan, may comment. Ayun. Galing kumanta ni Tata Bear. Salamat po. Good evening, Bossing. Bakit bossing? Bossing Anthony. Si Vicky Guevara, Victoria Guevara. Bossing Anthony. Sino yan?
Si Vicky Guevara, matagal na rin hindi napunta rito. Kamusta po kayo? Bossing naman tawag sa akin. Sabi sa'yo, daming tawag sa akin. Pero, wala pong tawag sa akin. Di, pastor. Diba? Pero may tumatawag sa akin, pastor. May tumatawag sa akin, Monsignor. Monsignor. Marami. Naya ko lang. Bahala kayo. Ano trip nyo? Kasi po, hindi naman mahalaga ang title. Diba? Instrumento lang tayo ng Panginoon. Mahalaga ang Panginoon. Okay? So, yun po yun. Kaya iniisip nila, wala na tayong AGT. Meron pa po. Meron po. Still alive and kicking. Very much alive po. Na-compromise po yung account. Kaya para po tayo nanganganay. Yan. Okay. So, ito na po. 80 tayo. 80 ba? 80. Yan. So, panalangin para muling maibalik yung Israel. Yun yung sinasabi ko kanina. Sample din natin yung Meralco, di ba? So, paano may babalik yung kuryente? Magbayad ka. So, magsipag ka para ka makabayad. Yun nga, yung problema ng magulang mo, huwag mo sisihin sa Diyos dahil pati anak na paparusahan. Kundi, nakita mo yung problema ng magulang mo, hindi nagtrabaho, kaya kayo naputulan ng Meralco. Sample lang po yan. Ba't mo dadalhin? Tapos sasabihin mo, pinarurusahan ka ng Diyos dahil wala kayong kuryente. Hindi, dapat makita mo ano yung mali. Ikaw correct mo para muling maibalik ang Israel. Yan po yung pinakabuod. Kasi ang Biblia po, pag binasa, kukunin mo yung essence, kukunin mo yung aral. Di po ba, di ba? Halimbawa, yung mga anak mo hindi nakatapos ng pag-aaral, magsisisihin ba kayo, magsisisihan ba kayo ng mga magulang nyo? Hindi, mahanap ka ng paraan. Ikaw bilang ikaw mismo yung estudyante, kung anong gusto mong... Ako kasi, nung bata ako, di ba? Ang una ko inintindi, paaralin yung mga ano. Kaya talaga yan na naging ano ko yung magpaaral ng mga, lalo na yung mga patapos. Kasi, bigyan mo sila ng bigyan ng tulong. Bigyan mo ng bigyan ng tulong. Walang katapusang tulungan niya. No? Paaralin mo yung estudyante niya. Pag nakatapos yung sila na bahala sa sarili nila. Yun yung konsepto Yung turuan mo sila mag-isla, huwag mabigyan ng isla. Diba? Yung underpart, tulad ni attorney, hindi naman sa akin talaga soli yung kanyang pagkakautang na loob Sa sarili niya din. Kasi hindi naman siya magiging abogado kung hindi siya nagsumikap. Oo naman. Diba? Tama. Kaya nga, kahapon, nandun ako sa bahay niya Pagkagaling namin doon sa lakad namin napakalayo. Natutuwa ako sa bahay niya kasi maganda na compare yung dati. So, yun, tuntua ako para sa kanya kasi okay na siya. Diba? Okay na siya. Kasi, he also worked for that. Ganon din yung asawa niya, pinaaral niya. Kasi yun ang bili ko sa kanila, paaralin niyo So, ayun yun. Kaya, gusto mong maibalik ang Israel, maibalik ang Meralco. Yan. Makakain kayo ng masarap. Magsumikap kayo. Yan. Gumawa ng paraan. Iba nga, ang nabili ko palagi sa inyo, Tata Bert, kung ako'y mamamatay anytime. Kasi, hindi natin alam di ba? Tuloy nyo lang yung gawain natin hiling na libre. Paaralin nyo pa rin sana, matulungan nyo yung mga nag-aaral, lalo na yung mga anak ko. Kasi, kung wala na ako wala na magpapaaral dyan, di ba? Maganda naman yung lahi ko, di ba? Tulungan nyo, di ba? Magtutulungan, di ba? So, ayun yung palagi kong sinasabi. At tulungan pa yung mga ipagpatuloy yung mga adikain ko, di ba? So, yun yung legacy iiwan natin sa mundong ibabaw. Kasi huwag kayong matakot mamatay. Huwag kayong matakot kung ano man yung mangyayari. Kasi, if you're doing good, just continue whatever is good. Yan. Tignan mo yung mayor sa mayoralty race sa Maynila. Di ba nagkakagulo? Kasi hindi rin pinagpatuloy yung magandang ginawa. So, yun yung isang problema talaga. Kailangan ipagpatuloy kung maganda. Yan yan. Okay? So, 81 na kagad tayo. 81. Awit sa araw ng kapistahan, katha ni Asap, upang awitin ang punong mang-aawit ayon sa gitid. Masigil ang awitan, ang tagapagligtas, itong Diyos ni Jacob, awitang may galak, umawit sa saliw ng mga tamburin, kasabay ng tugtog ng lira at alpa,
Hipa ng trumpeta tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot nasa kabilugan, pagkat sa Israel ito'y isang utos, batas na ginawa ng Diyos ni Jacob sa mga hinirang. Ang utos di ito nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Ganito ang wika na aking narinig, mabigat mong dalay aking inaalis. Ikaw ay iibsan sa pasan mong labis. Iniligtas kita sa gitna ng hirap, sinaklolohan ka nang ika'y tumawag. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat, at sinubo kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap ako'y iyong dinggin, sana'y makinig ka, o bansang Israel. Ang Diyos ay wag mong paglingkuran, Diyos ng ibang bansa'y di dapat yukuran. Ako ay si Yahweh, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Pagkaing gustuhin, ibibigay ko sa iyo. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin, di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aking hinayaan, ang sarili nilang gusto'y siyang sundan. Ang tangi kong hangad, sana ko'y sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin, lahat ng kaaway agad lilipulin. Silang namumuhit sa akin na pupuot, ay magsisiyo ko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos, ngunit mabuting bunga nitong trigo ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa aking idudulot. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito yung in-urge yung mga tao na anong tawag dito, na mag-praise sa Diyos, no? So, actually karuktong yan 82. So, basahin mo na rin yung 82 para maipaliwanag natin. Diyos ang kataas-taasang hari, awit ni Asaf. Ang Diyos ang namumuno ng pulong sa kalangitan, sa pulong ng mga Diyos, ganito ang kapasyahan.
Dapat ninyong itigil na paghatol na hindi tama. Tumigil na ng paghatol na panig sa masasama. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila. At huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap. Sa kamay ng masasama sila'y dapat nailigtas. Anong pagkamangmang ninyo, wala kayong nalalaman. Sa gitna ng kadilimay, doon kayo nananahan. Sa ibabaw ng daigdig ay wala ng katarungan. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang iyong buhay. O Diyos, ikaw ay magbangon at daigdig pagharian. Ang lahat ng mga bansa ay hawak ng iyong kamay. Ito ang salita ng Ito ang Diyos. salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yun nga, yung 81, yun yung awit, itaas yung awit, no, para madinig ng Diyos. At ang awit na yan, yun yung sinasabi, no, yung mga humahatol, yan. Ay, sana humatol ng tama, no, paghatol, hindi pumanik sa masasama, no. Kasi, like yung sinampol natin, si Senator Laila de Lima, di ba? Daw hindi siya convicted, pero nakulong siya kasi ang kinaso sa kanya non-bailable eh. So habang dinidinig yung kaso, nakulong siya. So yun pa lang, parusa na yun kasi nasira na yung buhay. Di ba? Hindi na siya nakagalaw, kinlamp siya, tinali. So dahil sa politika. Okay. So sa mga tweet, ngayon binabawi. O, paano na yun? Kahit bawiin, yung nasirang buhay, paano may babalik? Yung ilang panahon na dapat walang nangyari na bali wala. Kaya nga, yung mga nagkaso, mabigat yun eh. Mabigat yun. Yung mga nagpagamit. Kung totoong nagpagamit sila, kasi na sinasabi ngayon, nagpagamit eh. Pero paano mo na paniniwalaan yun? Diba? So, napakahirap na. Kaya nga. Diba? So, ayun. Tapos yung mga binibintang eh, nahalal pa, no? Bilang mga matataas na pinuno ng bansa. Diba? So, mahirap yan at masakit, no? Nakita niyo po, Old Testament pa lang sinasabi yan. Sana matapos na yung mga ganyan. Sana ang mga tao hindi magpagamit. Yan yung sinasabi. Never na never kayo magpapagamit, diba? Kasi po, ano yan eh, kasama nga po sa Ten Commandments yan eh. Do not be a witness, diba? Sa mga mali, diba? False witness. Diba? Kasi kawawa eh, kawawa. Pero napakaraming ganyan. Yung sumasama, umaayon sa mga sinungaling. Ako, never ako nagsinungaling eh. I would rather say the truth, masakit man, kaysa magsinungaling at bulahin ka, di ba? Saka hindi ko talaga ugali. Di ba? Hindi ko ugali. Kahit ako, tanungin ako ng mga tao, sinasagot ko naman palagi. Diba? Ng totoo, di ba? Diretso ka nga sumagot eh. Walang pa, ano yan eh. Diretso, straight to the point. Ganyan. Yan. So, ang palaging ang tanong sa akin eh, marami ka ba minahal? Sa dami ng tao na ating minahal, ikaw, nakailang girlfriend ka? Siguro mga 4 din siguro. 4. Ano nangyari ko sa ibang girlfriend mo? Iniwan ako. Ako din, sa dami, iniwan din ako, pero we remain friends. Tapos, kung ano yung may tutulong ko, yun ang tutulong ko. Kaya nga, nagmumukhang madami.
Kasi I never stop. Kaya ko nga tulungan yung mga taong hindi ko kilala eh. Yung kilala ko pa kaya. Tama? So, yun lang yun eh. Yung nakasama mo, yung umubog ng buhay mo. Di ba? Sa mga pagsubok po natin, dyan mo makikilala kung sino talaga yung kasama mo. Kung sino yung talagang magmamahal sa'yo. Di ba? And, at by the way, no, mabatiin ko pala sa isang araw, happy birthday na si Miss Linda. Happy birthday to you. At si Rosalie. Happy birthday to you. Sino pang sabay niyo nga? Belen. Belen. Happy birthday to you. Sino pa? Sinara. Birthday din? Kasabayan sila si Belen at Sinara naman eh. Oh, Happy birthday to you. higit sa lahat, si Atty. Happy birthday to you. Baka naman, Atty. Okay, so kanta ka na. Oy, verse 82 na po tayo. Panalangin upang matalo ang mga kalaban. Awit ni Asa. Huwag kang manahimik, O Diyos, huwag kang magpabaya. Ikaw ay kumilos, hayon ang kaaway nagsisipag-alsa, at ang namumuhay kinakalaban ka. Sila'y nagbabalak laban sa hinirang, laban sa lahat ng iyong iningatan. Ganito ang sabi, ating papawiin ang kanilang bansay, ating lilipulin upang ang Israel malimutan na rin. Nagkakaisang lahat, sila ay nagplano, kanilang pasya ay lumaban sa iyo. Ang lahi ni Edom at ang Ismaelita, Moab at Agarenos, lahat nagkaisa. Ang Gebal at Amon, gayon din ang Pasya, Amalek at Tiro, at ang Pilistia, pati ang Assyria'y nakipagsabwatan. Sa lahi ni Lot nakipagtulungan, ang bansang ito'y iyong parusahan, tulad ng parusang ginawa sa Midian. Kay Habet Siserang nalupig sa laban, nang sa ilog Kison buhay winakasan. Pinatay lahat ang hukbo, mawasak. Sa Endor ang bangkay nila ay nagkalat. Yaong mga bantog nilang punong kawal, kay Oreb at Seeb iparis ang buhay. Lupigin mong lahat ang pinuno nila, tulad ng sinapit ni Sabat Salmuna. Sila ang nagsabing ang pastulan ng Diyos ay ating kamkamit, maging ating lubos. Ikalat mo silang parang alikabok, tulad ng dayami na tangay ng unos, tulad
sa gubat ng ang kaburulay, kupkup na ng mingas, gayon mo habulin ng bagyong malakas. Ito ang gawin mo't nang sila'y masindak. Mga taong yaon, sana'y hiyain mo upang matutong maglingkod sa'yo. Lupigin mo sila, takuting lubusan, lubos mong hiyain hanggang sa mamatay. Sana ikaw, Yahweh, kanilang mabatid, ang tangit dakilang hari ng daigdig. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Bakit pag nagtatapos ang chapter o basa, ito ang salita ng Diyos? Kasi it is God-inspired. No? Pero makikita natin sa Old Testament, a tooth for a tooth, an eye for an eye. Yan. Kaya daw gusto matalo yung kalaban sa pag lupig, no? Lilipulin. Yan. Yun yung gusto, digmaan kasi, di ba? So sa panahon ni Kristo, though sinakop ng mga Romano, no? Roman soldier ang Jerusalem, under sila ni Pontius Pilate during that time, di ba? May digmaan din ang masabi. Kaya nga ang bintang kay Kristo ay isa siyang revolusyonaro o magre-rebelde, no? Mamumuno na rin ng kaguluhan. So kaya nabitay, napako siya sa krus. So pero nakikita mo yung tinuro ni Kristo prior to that na magpatawad 7 times 7 times 7, di ba? Ginawa niya. Yan yung unang-una niyang sinabi sa yung 7 last word nga, di ba? Patawarin mo sila, Ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, ayun, kapatawaran, di ba? Kasi yun lang yung pagpapakita kung anong klase kang tao. You can kill a person, you can kill his flesh, pero yung mga aral niya, mananatili yan. Yan. Hindi yan ang gano'n. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ako mabait, hindi ako pala dasal, hindi ako pala simba. Paulit-ulit ko sinasabi yun para malaman ko yung sarili ko na kailangan kong maging mabait, kailangan kong maging paladasal, kailangan kong manatiling nagsisimba sa Panginoon, which is monthly, di ba? May trip tayo sa Webes sa Manawag, di ba? Talagang ginagawa ko yun. So sa mga tweet, no? Hindi ko sinasabi yun as literal na sinasabi ko. I'm just making myself, no, na hindi ko pinupuri. At saka para tandaan ko sa sarili ko na kailangan ko pang more na maging mabait. Kasi hindi nga ako mabait. Pag sinabi mo hindi ka mabait, hindi ibig sabihin masama ka. Hindi ka mabait because binababa mo yung sarili mo. I want to be more good. Pag sinabi ko hindi ako pala simba, hindi ako nagsisimba. Nasa Manawag nga ako every month eh. Diba? Nagsisimba ako layo-layo pa nga. Hindi ibig sabihin yung kundi I will strive more hard para maging makatao kasama yung mga tao. Yun ang totoong simbahan eh. Diba? Tapos, yung sinasabi kong hindi ako pala dasal, hindi yung repeatedly, yung parang makina. Diba? Parang robot, no? I talk to God. Sa tingin ko, yun yung pagdarasal na ginagawa ko. Kasi yung pag sinabi natin dasal, yung typical na redundant eh, ulit-ulit. So, I'm right. Sa sinasabi ko, di ba? Not because masama akong tao. Pag sinabi kong hindi ako mabait, literal ko naman sinasabi yun eh. Kasi nga, nagulat ako, meron nagsabi sa akin. Sinasabi ko raw, Diyos ako. Ha? Ako? Kailan? Sabi ko, sino ba nagsabi noon? Yung pala, yung nagsabi, hindi pa ako nakita, hindi ako kilala. Yun nga. Kaya nga, pag hindi naniniwala sa akin, pinagtatawanan ako, okay lang. Kasi, yung istorya ko naman is true good to be true eh. Wala na tayong magagawa dun eh. Yun yung sana lang, bigyan sila ng liwanag ng Panginoon, na Panginoon na nakilala ko, na umaasa ako na
kasama natin siya sa lahat, kahit saan mapunta. Ganyan. Okay? So, ano pa ba? Wala akong masabi. Pero at least Kaya, ano tayo eh? Wala kasing operator natin. Bayan. Tayo mag-ooperate. Sige, Tata Bert, salta ka muna. Isang magandang bagay po talaga itong ginagawa natin na pagbabasa ng Biblia. Marami po tayong natututunan na pwede po nating i-apply sa takbo ng ating buhay. Sa ngayon, nandito po tayo sa Salmo or mga awit at ini-interpret natin ang mga mensahe dito sa pamamagitan po ng pagkanta. Ganun po kasi nararapat talaga dito sa aklat ng mga awit. Well, I hope sa mga ilang panahong pandarating ng pag-aaral natin at pagbabasa ng Biblia ay samahan niyo po kami. Sabay-sabay po natin pag-aralan ang mga mensahe nila naman po ng ating mga tinatalakay. Wala tayong music na bura din. Pati music. So, nabura din yung music. So, hanap tayong music lang. Sandali po. Nabura din pala. No? Max, hindi na mo. Balik mo. Calling Mac. Max, yung music mo. Op. Sige, Tata Bert. Ano mo muna? Bukas nga po pala ay may gamutan. May sabi ko na nga in advance, no po. Wednesday. At may gamutan muli tayo. At para doon sa mga gustong sumama sa amin para sa nobina na pinangungunahan ni Tita Hermie, 8 o'clock po ng umaga po yan. And then, yung pag-uulit ng 108 lecture ni Senyor na matyagang nagtuturo po sa atin ng mga spiritual na aralin. Prior to healing po yan. At bago po ang gamutan, kasama na po dyan yung ating yung diagnosis na ginagawa. Tita Hermie ba dito bukas? Wala pang nasabi kung nandito. Pero ganun din ang nangyari nung nakaraan ay biglang dumating. Hopefully, ganun din bukas. Kita niyo po kung gaano kahirap yung ginagawa rin ng 91 years old. Oo, yung pagsusumikap niya talaga. Na parang inanunan niya na parang obligasyon niya sa taong mabigyan sila ng nobina. Tata Bert, layo mo sa mic. Wala kang mic. Bakit hindi na ako nasanay? Okay. Ako po, no, yung pinagbasa po natin lahat, overall, no. Do not hate God. No? Do not blame God. It is our choice, no. Kaya lang po pag nag-choice tayo, even if the intention is good, nandiyan po palagi ang pagsubok. Because in every changes na gagawin natin, you will face adversary o mga kalaban, no? You will meet mga kakampi, yung maniniwala. You cannot please everyone. So, yun. You cannot please everyone. Minsan may inggit yung iba eh. Sabihin na natin, may inggit. Pero whatever reason nila, bilang Kristiyano, hindi natin paniniwalaan yung atut for atut at naay for anay. We must follow Jesus Christ sa kanyang turo na magpatawad pa rin in spite ng mga ganyang pangyayari. Kasi kung ikaw yung nakakalam ng katotohanan, alam mo yung katotohanan. Di ba? And i-rest mo yung case mo to God. Because mga judges, prosecutor can make mistake just in case, no? They can harm lives, no? Kasi kung maraming masasagasaan, di ba? Totoo naman. So, yun. Basta, always pray if you make decision. Kasi even gumagawa po kayo ng kabutihan, di ba? Magkakaroon kayo ng problema, eh. Di ba? Yun po yun. Eh. Tayo nga lang, eh, di ba? Tumutulog na tayo,
Itataks ka pa nun mga pagtulog na yon, di ba? Eh, wala naman tayong pinagkukunan na malaki. Wala naman din tayo. Sa mga nagtatanong, no, paano natin nagagawa yun, hindi rin namin alam. It will just come to us na mangyayari yung gusto ng Diyos. You can question God, baka sagutin kayo. No, hindi kami yung para sumagot sa mga milagrong nararanasan namin na natitikman namin mula sa Kanya. So, just keep on praying that good things happen to us. Please, keep on praying to each and everyone. Pag-pray ko kayo, pag-pray nyo rin ako, na sana good things happen to us. Kasi, marami tayong pagsubok. Parang Meralco po yan. Kahit nabayaran mo ang Meralco mo ngayon, bukas, meron ka uling utang. So, it never stop as long as we live. The problem will come. No? Just keep on praying. No? Siguro po, sa mga nagdadaang panahon, maybe this will be the time na magsusopen ako. Kasi lahat yan may mga dahilan Ang dahilan natin malalaking kailangan baguhin yan. No? Wake up call or something ganun. So, reassessing yourself. No? Yan yun. Well, but anyway, always think of good things, no? Happy things. Huwag kayo mag-isip na masama sa kapwa. Yan po yung palagi ko sinasabi. Huwag kayo mag-isip ng masama sa kapwa because ipagdasal nyo rin sila. Isama nyo sila sa kanilang dasal, sa inyong mga dasal, na sana God will be enlighten us all. No? Not only us, but also them. Not only them, but also us. Kasi, in every situation, tulad ng nangyari sa Israel, na nakukup sila ng Babylonia, it's a learning process, no? Na kailangan mong sundin, no? Yung mga obligasyon, yung mga dapat gawin. At ang obligasyon po ng isang tao ay sundin ng Diyos. At ako po, bilang isang Kristiyano, si Kristo sinusunod ko. Mahalin mo ang iyong kapwa, patawarin mo ang iyong kapwa. Yun lang yun. Huwag kang gumawa ng isang bagay na ayaw mong gawain sa iyo. Tama? So, sa mga tweet po, ano man po mangyari po sa ating lahat, sana matapos natin ang Bible. Yan. Matatapos yan. Yan. Siguro kung matapos si Tata Bert, tatapusin namin. Kung matapos ako, bahala kayong magtapos. Yun lang yan. Okay? So, sa mga tweet po, sana po, no, sa bagong YouTube po ng ating hanapan ko sa inyong panunorin. Yan po yung pagpapatunay na sabik kayo. Mahanap niyo po yan sa Senior Anthony Vivero page. Pansamantala po. Kasi po nililinis po yung account. Yan, nililinis po talaga nila. Public po kasi yun At ilang beses po na-hack. No? Nawalan kami ng control. Yan. So, yun po. No? Muli po, ako po si Anthony Vivero. Pagpalain po tayo at bilang mga Kristiyano, born again man kayo, Kristiyano kayo, ano man Sabadista o ano, base pa rin po kayo na Christian base o Christian base. Simple lang aral po ni Kristo. No? Pagmahalan tayong lahat. Ako po si Anthony Vivero, magandang gabi po sa inyo lahat. Si Tata Bert po ito, patuloy lang po tayo magmahal ng ating kapwa. Minsan po magagalit tayo, sisihin natin ng Diyos, ang Panginoon. We blame Him. Pero mali po yan. We just make a decision at sa pagdesisyon natin, we always face the double side, the double face of life, the good and the bad. Amen? Amen. God bless po.